Palasyo, hindi kayang pantayan ang ginagawang inisyatibo ni VP Sara kalakip sa pagresponde ng mga nasalanta ng bagyo kaya sinisiraan na lang ito. Mainstream media hindi kayang i-publish ang kabutihang ginagawa ni VP Sara dahil baka maimbyer na si PBBM. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Bulag ka ba, Claire? Ito ang patotsada ng nakararami kay si Claire Castro ukol sa kanyang naging payag na nagbabakasyon umano si VP Sara sa Dahig at wala umano itong alam sa paghihirap na nangyayari sa bansa sa kalagitnaan ng pagsalanta ng bagyo. Dahil dito, ipinamukha ng netizens kay si Claire ang nakakabanghang ginagawang inisyatibo ng pangalawang Pangulo dahil bukod sa pamimigay ng relief goods ay nagbibigay din ito ng libreng sakay. Sa kabila ng kawalang pondo ay nagagawan pa rin ng bise ang kanyang mga tungkulin. Comment po sa statement ni VP Sara Duterte na nagpalala ang lack of preparedness ng Marcos administration sa nararanasan ngayong problema ng pagbaha. Unang-una po ay hindi naman po talaga malalaman marahil ni Vice Presidente kung ano po ang pag-prepare ng administrasyon patungkol po dito sa Bagyong Krising dahil wala po siya sa bansa at nagbabakasyon siya sa The Hague. At dahil mga pagpupulong na ito, na kasama po bago po umalis ang Pangulong Marcos papuntang US, hindi po rin niya ito malamang nakita at nabalitaan. At muli, wala po ang kanyang presensya sa Pilipinas para husgahan kung ano man ang naging trabaho ng Pangulo at ng administrasyon at ng mga concerned agencies patungkol po dito sa Bagyong Krising. Unang-una po, naiulat na po natin kahapon ang mga ginawa at naging accomplishments po ng ibang mga concerned agencies katulad po ng DSWD, DOTR, at pati po yung Philippine Coast Guard ay nagbigay na rin po ng libreng sakay. Maliban po sa DOTR na nagbigay din po ng libreng sakay sa MRT, LRT, at yun po ay direktiba ng Pangulong Marcos Jr. At kasama rin po dyan yung paghahanda mismo po para po sa food packs na ibibigay natin sa ating mga kababayan na naapektuhan ng Bagyong Krising. So, muli, hindi po maiiwasan ni Vice Presidente na mamintas dahil wala po siya sa Pilipinas at hindi po niya nakikita kung ano ang ginagawa ng gobyerno para sa taong bayan. Pangalawa pong katanungan. Nasabi rin po ng Vice Presidente, mula din po to kay Tristan Nodalo, ipunin po natin lahat, tapos i-deliver po natin sa Malacanang para po may mainom siya. In response sa naunang sinabi ng Pangulo to reuse flood water for agricultural purposes. Unang-una po, kinutya niya ang suggestion na ito ng Pangulo na ipunin ang tubig ulan. Marahil ay hindi po niya batid ang batas na ito. Hindi po ito bago. Kaya nakakapagtaka po tayo na Vice Presidente pero hindi po niya alam ang batas patungkol po dito sa rainwater collectors. Meron na po itong batas. Republic Act number 6716. Ito pa po ay noong March 17, 1989. An act providing for the construction of water wells, rainwater collectors, development of springs and rehabilitation of existing water wells in all barangays in the Philippines. So nakakapagtaka po talaga na wala po yatang kaalam-alam ang Vice Presidente patungkol po sa rainwater collection system. At ang pinapalabas lamang niya ay pag-iipon ng tubig sa timba. Tandaan po natin na ipakita rin po ng DSWD at ang Pangulo ng ibang mga tubig na naipon ay maaari pong inumin. Galing po yung gadget o yung equipment na pag-filter ng water. Yan po ay naipakita naman po ng ating Pangulo. So, at meron pa po tayo na balita patungkol po sa pag-iipon ng tubig
DPWH installs rainwater collector systems in Nueva Vizcaya schools. This is March 11, 2025. Dahil yan naman po ay nasa batas, kinakailangan po talaga meron po tayong sistema sa pagkokolekta ng tubig, ulan. At meron din po noon, ito po as of Feb 2024, meron pong sinusulong itong si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers noon tungkol sa pag-compel, sa pagiging mandatory ng installation of rain collection systems. So, medyo nakakatawa po ang dating ni Vice Presidente dahil hindi po niya alam patungkol po dito. So, okay, nandiyan na po ba si Engineer Christopher? Engineer. Yes. Okay. Yusek. Bago po tayo bumanta kay Secretary Manny, ang tanong po natin, yung po ba nakaraan na ulan, si Bagyong Krising, ang balita po natin ay sa 3 araw na tag-ulan, ang ibinuhos nito ay katumba sa 1 buwan. Paki-explain nyo nga po ito, sir. Bali, ang nangyari po, Yusek Clear, no? We have what we call normal rainfall rate per place per month base sa historical records natin na 30-year period. Ngayon, yung naging pag-ulan na dulot nga nitong si Pinag-iba yung Habagat during the time of Krising, in between July 19 hanggang 21, ay nalagpasan niya po yung normal na monthly rainfall ng Science Garden, Quezon City in just a 3-day period. Kaya nakita naman po natin yung talagang mga pagbaha na naranasan sa nakararaming bahagi, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi maging sa mga karatig lalawigan. So normal po talaga pag ganun po karami ang ibinuhos na ulan, ay talaga pong magkakos din po talaga ng pagbaha? Well, posible po yan. No? Bukod pa dyan na kung talagang may mga parte or yung pagbabago sa ating environment, for example, yung mga daluyan ng tubig, ay isang factor na rin po yan. Pero basically, yung malagpasan lamang ng in a span of 3-day period, yung supposed to be monthly normal rain, ay talagang inaasahan po natin magdudulot talaga ng malawakang pagbaha. Sir, ito po bang typhoon na si Emong at saka ang Dante ay magdudulot din po ba ng ganito karaming pagbuhos ng ulan katulad po ng Bagyong Krising? Ang nakikita po natin ay posibleng magpaulan ito but still early to compare. Pero hanggat maaari, inaabisaw na rin po natin mga kababayan sa pamamagitan po ng ating pinakitang weather advisory kanina. No? Dahil nga yung mga lugar, lalong-lalo sa kanlurang bahagi na Luzon, ay inulan na with the previous Habagat episode enhanced by Krising. At sa mga susunod na araw ay posible pa rin ulanin ulit ng Habagat episode being enhanced naman by Emong and Dante. So kahit minimal lang sabi natin hindi ganun karami, pero kung saturated pa yung mga kalupaan ng mga area sa inulanan nitong mga nagdaang araw, ay posible nga maging cause pa rin ng mga pagguho ng lupa. At yun nga, yung nabanggit din natin kanina na yung pag-subside ng mga water level sa ating mga ilog ay posible nga maging mabagal dahil nga may na-anticipate pa po tayong mga pag-ulan sa susunod na araw. Kaya yung paalala natin sa ating mga kabayan sa nakararaming bahagi po ng Luzon, particular na sa mga lalawigan sa kanlurang bahagi, na patuloy pong mag-monitor sa latest update natin regarding mga bagyong Dante at Emong, pati na rin sa Habagat. At yun nga, patuloy din pong makapag-ugnayan sa kanilang local government officials at saka local disaster risk reduction managing officers para sa mga patuloy na disaster preparedness and mitigation measures. May forecast po ba tayo sa darating na SONA ng Pangulo patungkol sa weather? Well, inaasahan po natin na throughout this week kasi inaasahan po natin may mga pag-ulan pa rin dito sa Metro Manila, no? Hindi lamang sa Metro Manila kundi sa mga ilang bahagi pa ng ating bansa. And by next week ay posibleng magkaroon tayo ng gradual improvement of the weather, although subject for monitoring pa rin dahil pinakita natin kanina na may isa pang sama ng panahon na nasa labas ng PAR at we're not ruling out the possibility na baka pumasok dito ng ating area of responsibility by next week. Maraming salamat, Engineer Christopher ng DOST Pag-asa. Makakasama po natin ngayon muli si Secretary Manny Bonoan. Secretary Manny. Good morning, Yusek Claire. Good morning, sir. Ano po ang good news natin sa ating mga kababayan? Well, ganito po, ang Department of Public Works and Highways mula pa nung Huwebes nung last week, nagmo-monitor na po kami
sa lahat ng regions all over the country na nakaka-experience dito sa habagat at saka yung effect ng Typhoon Krising, no? And sa monitoring namin mula Cordillera, dito sa National Capital Region, Region 1, 2, 3, 4A, 4, Region 6, sa Negros, Region 8, and Region 9. Ito yung mga naka-experience ng mga effect ng habagat. At of course, dito sa Northern Luzon, ito yung Typhoon Krising. So, from July 17 up to kanina, I think we have recorded actually a total of 41 effects ng ito, habagat, na nagkaroon ng mga road closures, especially sa national roads. Pero ang magandang balita naman dito, yung national primary roads natin like Manila North Road at Maharlika, Daang Maharlika, from Cagayan all the way to Zamboanga had been open all the time. At saka itong Cagayan Valley Road natin from Tuguegarao all the way to Manila. Bukas naman, wala tayong aberya dito sa national primary roads natin. Ang nakita namin na naapektuhan actually dito sa mga phenomenon na ito are mostly yung secondary and tertiary roads. Of course, nung Monday, of course, dito nagkaroon tayo ng flooding maraming parte ng Metro Manila. But as of today, we have all these national roads that we have reported na 41. 33 of them have already been rendered passable at meron pang 8 na talagang minomonitor pa namin na meron pang tubig baha. Pero napapansin namin na medyo mabilis naman yung pag-subside na ng baha dahil hindi naman malalakas yung ulan. So yun po ang natin. We hope that by today, lahat yung remaining 8 road sections will be passable. Isa po sa Cordillera. Of course, itong sinasabi natin sa Cordillera, yung Quezon Road, for safety reason, we have to render it close to general traffic muna until such time na itong phenomenon ng habagat at saka yung effect ng dumarating na typhoon, hindi po namin pinabubuksan. So we are recommending ng mga papunta ng Baguio, gamitin muna po yung Marcos Highway at saka Nagilian Road for the time being. Dito naman sa NCR, medyo, I think the only problem na nakikita namin dito is dito sa Taft Avenue, but it's receding well. Pangasinan, ganun din po. At there are 2 road sections dito sa Region 3 in Bataan and Tarlac. Actually, that's receding na rin po yung mga flood waters po natin. So, ito po yung situation natin ngayon, and we continue to monitor po on a hourly basis, periodically, na nagre-report po sa amin yung mga ating mga regional offices all over the country para malaman po natin kung ano yung situation natin sa ating mga lansangan. At may share po naman natin sa general public kung ano po yung kailangan nilang gawain. Sa Metro Manila po, I think nasabi nga natin na it has been a phenomenon yung again yung downpour natin, kaya nagkaroon tayo ng malawakan pagbaha ulit sa Metro Manila, notwithstanding that marami pa rin po yung ginagawa ng DPWH at saka Metropolitan Development Authority na ginagawa para maibsan po natin yung mga ganitong pagkakataon na nababaha ang Metro Manila. So, ito po, yung report po namin for the time being, and we continue to monitor po kung ano yung sa lahat ng regions throughout the country po. Yes, sir. Ang tanong po dito ni Harley Valbuena ng PTV, ano na po ba ang na-accomplish natin para dito sa patungkol po sa flood control projects? Kung may nagawa, may ginagawa pa, may mga kinukumpuni, at kung ano po ang naidulot ng mga flood control projects natin para mas mabilis na mag-subside yung tubig po. Yes, I think that's a good point. Actually, mula po nung nagsimula po tayo dito, nung mid of July of 2022 hanggang itong May of 2025, ako'y may report ko po na
lahat ng flood control projects all over the country, we have already completed, I think, 9,856 flood control projects that have given immediate relief, especially sa mga low-lying areas all over the country po. At sa kasalukuyan, meron pa rin tayong ongoing na mga projects na about 5,700 mula itong 2025 hanggang 2026. At meron pa rin tayong inaasahan na mga projects na naman sa 2026. Ito po yung, this is a combination po yung mga minor flood control projects at saka yung mga malalaking projects in the 18 major river basins of the country. And I think there has been significant relief na naidulot na po itong nagawa natin ng mga flood control projects, especially in the low-lying areas po. Kasi sa tingin po namin, this is of course yung engineering solution na sinagagawa namin are providing immediate relief. But I think sabi nga ng ating Pangulo, hindi lang po naman yung engineering solution ang dapat nating tingnan, kundi po yung it has to be done cohesively at collaboratively with the other agencies kasi may mga environmental issues. Kasi napapansin po namin, yung mga lalong-lalo na yung mga tertiary rivers natin, silted na po yung, mababaw na po yung riverbeds natin. Kaya halos during summer season, natatapakan mo na po yung riverbed natin. Kaya ito po yung pinagtutuunan din namin ng pansin sa DPWH na kailangan po natin ma-dredge, ma-desil para yung carrying capacity ng ng mga rivers natin. Nabanggit mo kanina, Yusek Claire, actually yung pag-ipon ng tubig baha at flood waters. Ito yung kabilin-bilinan ng ating Pangulo na kahit na pati doon sa mga flood, integrate po namin ngayon sa kautosan nating Pangulo yung pag-ipon ng tubig baha. So gumagawa po kami ng mga retarding basins wherever it is technically feasible para yung maipon natin yung mga tubig na pwedeng gamitin sa irigasyon, sa kahit na sa water supply at saka kung ano-ano man, no? Kaysa sa yung dumadaloy lang yung tubig baha papunta sa dagat. Yun sabi ng ating presidente. So noong 2024 at saka ngayon, sa lahat ng gagawin namin flood control projects, ini-integrate po namin ito yung mga river basin program po namin sa lahat na ng flood control projects natin ngayon, Yusek Claire. Yan. Salamat po at naipaliwanag niyo po yan bilang Secretary ng DPWH dahil parang maraming hindi nakakaintindi patungkol sa panukala ng Pangulo na maipon yung tubig ulan at parang pinagtatawanan pa po ng Vice Presidente. Well, anyway, Sec Manny, ang tanong dito, ngayon naiulat nyo na po na marami na po kayong nagawa patungkol po sa flood control projects natin. Paano nyo po masasabi sa ating mga taong bayan, isiguruhi po natin, i-assure po natin sila na itong mga pondo na naibibigay para sa flood control projects ay nagagamit po ng tama? But ito po yung kailangan po natin, full responsibility ng Department of Public Works and Highways na po yung mga pondo po na ilalagay, lalo sa flood control projects are technically and effectively being implemented ng department para doon sa inaasahan natin ng impact na pag-prevent ng flooding, especially in low-lying areas po, nagagampanan. Marami naman pong nagsasabi na po, nagpapasalamat sa atin na marami na pong biyaya na naidulot yung mga flood control projects natin. Of course, marami pa po kasi yung mga other areas that we need to attend to na kasalukuyan po under this